Rosa Mystica ni Christine S. Belian. Noong unang panahon sa isang bayan sa Bulacan, mayroong batang ulilas na Rosa Mystica ang pangalan. Naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang tiyo Senado at tiya Tomasa. Malupit ang mag-asawa sa batang babae. Hindi nila itinuring na anak si Rosa Mystica, kundi isang alipin. Tutulog nila ang bata sa kwadra ng kabayo at maghapong pinagtatrabaho. Bisperas ng Pasko at kaarawan ng kaniyang tiya, upang hindi makatikim ng masasarap ng pagkain, si Rosa Mystica, binigyan siya ng 25 centimos ng mag-asawa para kumain sa labas. Hapon na lang matapos sa trabaho si Rosa Mystica. Hindi siya pinakain ng tanghalian. Mabilis na lumabas ng bahay ang bata na kumakalam ang sikmura. Nakita niya ang mga taong nakabihis papunta ng simbahan. Nakita niya ang mga naglalakad na pamilya tungo sa simbahan at perya. Pumasok muna ng simbahan ang bata, saka tumungo sa kalapit at na perya upang maglibang at kumain. Kinapa niya sa bulsa ang 25 centimos. Narinig niya ang pag-ungol ng kanyang sikmura. Nahalina siya sa maraming palaro at laruan sa perya. Nuwid nang makita niya ang mga maliliit na manika, ay hindi niya maalis ang tingin dito. Natalo sa isip niya kung pagkain o laruan ang pipiliin nang makita niya ang mag-inang pulubi sa tabi ng tindahan. Hinigpitan ni Rosa Mystica ang hawak sa kanyang 25 centimos. Nang hindi na makatiis ay nilapitan ang mag-inang pulubis, saka inabot ang barya. Maraming salamat, Ineng, mahinang sabi ng babae. Ngunit nang makita ng babae ang bata, isinauli ang 25 centimos dito. Malamang kailangan mo rin ito, nahihiyang sabi ng pulubi. Naku, malakas po ako at makakapagtiis. Ibili na po ninyo ng tinapay para sa inyong anak. Nagkangiting sagot ni Rosa Mystica. Wala pa pang kaming kinakain simula kagabi, sabi ng babae, at muling nagpasalamat sa bata. May dinugat na maliit na supot ang babae sa bulsa at inawat kay Rosa Mystica. May lamang tansong bilog ang supot. Baka gusto mong paglaruan. Maligayang Pasko. Napakabuti mo. Numiti ang babae kay Rosa Mystica. Nagpasalamat si Rosa Mystica at muling naglakad sa perya. Nang mapagod ay umupo sa isang tabi at tinignan ang laman ng supot na bigay ng babae. Laking gulat niya nang makitang may 25 centimos sa supot. Hahabulan sana niya ang mag-ilang pulubi, ngunit wala na siya. Dumugot siya sa supot. Gulat na gulat siya dahil puno na yon ito ng barya. Namigay siya sa mga pulubi ng baryang pambili ng magkabubusong na Noche Buena. Magkakasalo silang kumain. Pumasok si Rosa Mystica sa loob ng simbahan matapos kumain. Napatingin siya sa altar. Napansin niyang parang nagkangiti sa kanya ang mahal na Birhen, kalong ang sanggol na si Jesus. Hindi na bumalik si Rosa Mystica sa kanyang tiyo at tiya.